Yung mga light-light na mga ilay kunti. Ito ba yung mga huli mga ito? Pagkatakot naman ito. Uy. Mga ito. Yung elevator gumagana ka ng elevator. Kunting light lang yung nakikita ko. May narinig ako mga inday. May narinig ako. Sarado ko na. May mga inday. Nakatakot ako dito mga inday. Kakatapos ko lang mag-shower mga inday. Tapos paglabas ko galing banyo. Ang dilim-dilim na dito mga inday. Buti na lang may flashlight kami yung malaki ni Dudong. Si Dudong Eric. Ando na sa kwarto mga inday. Natutulog na si Dudong Eric sa kwarto. Pero napaka-creepy dito mga inday. Kasi first time ko kasi naranasan dito na paglabas ko galing sa CR, pagtingin ko sa bintana mga inday, wala nang ilaw sa labas. Usually, ang hallway dito mga inday, may ilaw talaga yan sa kada hallway mga inday. Pero naano ako mga inday na-confuse ako bakit ang dilim sa labas sa bintana. Nakikita ko ba? Yung bintana namin is glass. Nakikita ko mga brad, ang diliman sa labas. Kaya nag-curious ako mga inday. Tapos dito sa loob mga inday, ayaw na rin magsiga yung mga suga namin dito, yung mga ilaw namin dito. Hindi na rin masisiga. Hindi ko na lang ginising si Afam kasi natutulog na siya. Alas 9 na lang gabi dito mga inday. Napaka-creepy inday. May naririnig ako sa labas na parang bata na umiiyak mga inday. Hindi ko alam, hindi ako naniwala ng mga ganun mga inday. Pero baka sa kabilang ano lang yun, floor lang yun siguro naririnig ko. Bata na umiiyak na tumatawa na. Hindi ko alam kung ano, ang creepy inday. Kaya binidyohan ko sa labas. Hindi na ako nagtagal mga inday. Binuksan ko yung pintuan. Nakakatakot, nakaka-creepy naman ito dahil. Uy, pag-ura mo lang, nakaka-creepy. Nakakatakot dito mga inday. Pag wala palang suga, napakadilim. Para siyang hospital na abandonado. Iwan ko. Ay, naku. Hindi man ako matatakotin inday. Pero pag ganito, parang yung balahibig ko ba, nanginginig yung balahibig ko mga inday. Sana bumalik yung siga mga inday. Sa kwarto, wala. Yung ilaw namin andun lang sa alabas. Napaka-creepy mga inday. Uy, first time ko itong naranasan doon sa Dumaguete, sa condo namin doon mga inday. Kapag nagba-brown out, hindi man ako natatakot, pero parang dito narinig ako nag-iiko na boses na parang bata na umiiyak or parang bata na natatawa. Hindi ko alam. Sinirado ko na lang bigla yung pintuan mga burat. Pumasok na ako dito. Andito ako ngayon sa kwarto ko mga inday. Si Dudong Eric, hindi ko na lang siya pinasok sa kwarto nila kahit na natakot ako. Hindi talaga ako naniniwala ng mga ganun. Pero sa gabing ito mga inday, nanginginig yung balahibo ko. Hindi ako makatulog dito. Gusto ko lang makinig sa labas ko ano nangyayari. Yung mga sasakyan sa labas na naririnig ko mga inday. Pero paano? Nasa 3rd floor kami dito. Tapos yung elevator, gumagana lang naman yung elevator. Hindi ko alam kung ano nangyari mga inday. Walang ilaw sa hallway. Walang ilaw sa loob dito sa amin. Pero yung elevator, gumagana lang. Siguro naka-generator lang sila siguro. Pero medyo mataas-taas na yung hagdan mga inday kapag hindi kami nagamit ng elevator. Ano ba naman yun? Uy, yung tainga ko ba kung ano-ano lang naririnig. Sana bumalik na yung siga mga inday. Uy, ngayon lang talaga ako nakafeel na natatakot ako dito. Medyo matagal-tagal na kami dito nakatira mga inday. Pero yun nga, wala pa nga si Eric dito. Ako lang isa, hindi nga ako natakot. Pero ngayon, first time ko lang yung
Hindi ko alam kung anong tinig yung bata na ba yun, na parang matanda na hindi ko alam. Sana mga inday, no? Mabalik lang yung siga, mga inday. Takot pa na ako eh. Ano yung ilaw namin dyan, inday ko? Konti lang yung ilaw namin dyan sa labas. Ay, salamat mga inday. Bumalik na rin yung kuryente, mga inday. Ay, salamat. Ito dito mga inday, oh. Dyan. Wala yung ilaw dyan kanina mga inday. Sobrang dilim yan dyan. So, tingnan yung mga inday. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina na video na madilim sa labas. Ito ko yung inday. Dito ako nag-video kanina mga inday. Dyan ko yung pinakita. Tsaka ito yung elevator. Hindi ko alam kung saan ako nakarinig kanina yung parang bata ba na umiiyak or natatawa. Hindi ko alam. Dyan yung binidyo ko kanina mga inday. See, walang katakot-tao mga inday. Oh, sus ko. Kaya sino ba namang hindi matatakot na walang ilaw? Yung mga ilaw na yan mga inday. O kunti lang yung nakita ko kanina. Hindi ganyan kadami yung mga ilaw kanina mga inday. Sino ba namang hindi matatakot? Nako. Yan. Dito ako nagbibidyo inday. Dito ako sa portahan sa pinto nagbibidyo. Yung mga neighborhood ko lang kanina mga inday is yung mga sasakyan doon sa labas. Punta pa tayo dito mga inday. Dito yung hagdan namin dito pababa. Hindi kami gumagamit ng elevator, naghahagdan na kami dito. Nasa 3rd floor kami. Patay sindi naman yung ilaw doon mga inday. Oh. Patay sindi yung ilaw doon mga inday. Ayaw ko na dito. Balik na tayo sa loob ng inday. Lock pa natin yung puntahan. Yan pa na. Wala pa naman kami lock dito inday. Buti po may suga na ako dito sa kwarto ko mga inday. Lock natin yung puntahan. Para hindi ko magising si Dudong. Alam mo mga inday, yung first time ko naka-experience dito mga inday. Yung kasi mga bata pa kami, yung parents namin, yung mama ko, tsaka yung papa ko palagi nag-share sa amin ba, doon sa bukid sila nakatira noon, yung mga santilmo, yung mga tikbalang, yung mga wakpak ba, yung manananggal. Yung mga bata pa kami, mga budat, sinasabihan kami ng mga magulang namin nga para matakot kami. Pero nung nagkalakihan kami mga budat, hindi na kami naniniwala kasi parang tinatakot na kami ng aming mga magulang noong bata pa kami. Pero ngayon mga budat, hindi ko alam, parang nanginginig yung mga ano ko kanina, yung balahibo ko kanina, iba yung nararamdaman ko mga inday. Buti na lang pumalik yung ilaw. Nako. Huwag na sana maulit yun pag wala na si Eric dito. Kasi pag bumalik yan si Eric sa Amerika mga inday, ako lang dito nag-iisa. Hindi na siguro ako lalabas buong gabi. Kahit na iihi, hindi na siguro ako lalabas. Nako. Experience ba kayo mga inday? Hindi man ako naniwala na mga ganyan, no? Pero nung sa Biblia ba, na sinasabi na may mga ganyan talaga. May mga ganyan talaga na mga spirito na nasa kadiliman or may yung sa mga lugar na yung mga angel ba na hinulog ng Panginoon sa tubig, sa mga kakahuyan or sa kadiliman, yung mga ganun ba? Biblical kasi yun. So bakit ba ako natatakot ng ganito eh? Normal lang siguro ito mga inday, no? Tao lang naman tayo, makaka-feel tayo ng takot eh. Ngayong araw na to mga bureto, wala kaming ginawa ni Dudong. Yung araw ngayon mga inday, kasi masakit kasi yung tainga ko. So palagi yung nagsasabi sa akin si Dudong na gusto mo bang sumama mag-gym. Sabi ko, ayaw ko muna ngayon. Dito lang ako. Sabi niya, gusto ko bang pumunta ng mall. Sabi ko, wala ako sa mall na pumunta ng mall. Sabi ko, dito lang muna ako sa bahay. Sabi niya, gusto mo bang pumunta ng swimming pool. Sabi ko, gusto mo ba? Kasi pag gusto mo, okay lang ako, maiwan lang ako dito. Parang tamad days ako ngayon mga inday. So sabi ni Dudong, ako rin, nagtamad days kami. Ngayong hapon naglaro kami sa labas ng badminton, napakahangin. So wala. Naglaro kami ng frisbee, masakit na yung kamay ko. So wala. Bumalik kami dito. Ayun, kumain. Tapos natutulog si Dudong.
Tapos natutulog si Dudong doon sa sa sala. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, Dong, transfer to your room para continue na raw yung tulog mo. Kasi sa Pilipinas mga Inday, pinapatulog ko yan sa Afam mga alas 7 pagkatapos kain namin kasi baya alas 11 hanggang umaga. Gising yan kasi nagninegosyo yan. Maraming tumatawag sa kanya. Sabi ko sa kanya, pag during daytime na may free time ka, matulog ka. Tapos pag hapon or pag gabi after ng dinner, matulog ka ng umaga kasi buong gabi kang gigising. Sabi niya, sige. Mabuti naman mga brat. Noon talaga nagpo-problema ako sa tulog ni Dudong. Kasi para sa akin talaga mga Inday, no, yung tulog pinaka-importante talaga. Yung mga gabi nga, mga Inday ba nga parang alas 11 na, alas 10 na, binibilang ko yung oras ko na makatulog ako ng dapat 7 to 8 hours ako makatulog. To binibilang ko yung oras mga Inday ko ano kung oras gigising sa umaga. Sinabi ko yan kay Dodong, no, kahit gaano pa healthy yung kinakain natin, kahit gaano pa ka-exercise yung ginagawa natin, pag kulang ka sa tulog, wala rin, no? Tapos kahit ano pa yung vitamins na iniinom mo, kahit ilang dosena pa yung vitamin C nga iniinom mo mga Inday, kapag hindi ka kumpleto ng tulog, hindi tatalab sa iyo ang vitamins. Yan yung sabi ng doktor ng aking kapatid. So, yun mga Inday, sabi ko kay Eric mga Inday, no, na matulog ka talaga kasi that is very important. Ayun, sumunod naman siya mga Inday, I'm glad. Kasi noong una, parang yun yung problema ko sa kanya, yung concern ako sa tulog niya. Mga Inday. Mga Inday na, chinek ko lang si Afam sa kabilang kwarto, tulog na tulog, para siyang kapoy na kapoy kaya siya mga buret pa, parang siya, pagod na pagod. Kasi usually pag gina-open ko yung pultahan niya mga Inday, nagising yan right away siya makagising. Pero kanina mga Inday, binuksan ko yung pultahan, yung pinto niya, tapos pinasiga ko pa yung suga, hindi siya nakagising. Sabi ko, sige, tulog na tulog siya. So pang alas 10 na dito sa gabi mga Inday, matutulog na rin ako. Tapos bukas, Sunday bukas, magsisimba kami ni Dodong. Matutulog na rin ako. Tapos bukas, may plano kami na i-meet up na friend bukas. Siguro hindi namin alam kung saan namin meet up place. Yung tiyan ko mga Inday. Na parang nagugutom ako. So anyway mga brat, bukas Sunday, so may i-meet up kami na friend. Hindi pa kami nag-meet, pero sila ni Eric, may contact sila dalawa ni Eric, tong black guy, kasi may nakita si Eric na friend dito. So pag-meet daw kami tomorrow, hindi pa namin alam kung saan kami mag-meet. So yan yung pumuntahan namin bukas. So mga Inday, matutulog lang muna ako, and see you tomorrow. Ingat kayo. Good morning mga Inday. Kakagising ko lang and magko-coffee tayo. Si Dudong, hindi pa siya nakatulog mga Inday buong gabi because he is having a business. Mabuti na lang Inday, nakatulog ako kagabi. Hihinaan ko lang yung boses ko kasi siguro mga dinig ko. Magko-coffee tayo. Coffee is life talaga mga Inday. Coffee is life. Yes. Si Dudong Eric mga Inday, may problema sa
Sirado ko lang yung parahan mga inday. Nasa kwarto niya ako ngayon kasi siya nasa kwarto ko siya. Kasi pag may problema siya sa kanyang tawag mga inday, mas maganda daw yung signal sa kwarto ko. Kaya pumasok muna ako dito sa kwarto. Siguro narinig ko mga inday, may problema si Eric sa phone call. Yung connection niya ba, hindi siya masyadong makakonect ng tawag sa Amerika ng mga client niya. Kaya siguro para siyang nagpo-problema. Tinatawagan niya yung customer service. Tapos mag-charge daw ng mahal. Nako. Alam mo nga Brett, o pagising ko kaninang umaga mga inday, andito na to sa mukha ko. Ano nangyari? Andito pa maliit. Mahapdi mga inday. Wala naman akong kuko. O, tingnan yung kuko ko. Wala. Yung kabila naman, wala. O, bakit ako nagkaganito? Masakit. Mahapdi. Hindi pa rin natapos si Dodong sa kanyang kuan inday. Sa kanyang negosyo pa. Sa kanyang problema sa kanyang phone. Hindi siya makatawag. Kasi yung connection daw, hindi daw registered yung SIM niya. Paulit-ulit yung kanyang problema ng yung connection niya dito sa Pilipinas. Kaya minsan mga inday buriat, medyo nag-alala na din ako kay Dodong. Kasi pag hindi siya makatawag, pag walang connection, hindi daw siya makaka-negosyo, wala daw income, ganun. Kaya sabi ko sa kanya, magiging okay din ang lahat. So, parang hindi, wala sa mood si Dodong ngayon. Hahandaan ko na daw siya ng breakfast mga inday. Yung oatmeal niya, tapos wala na siyang apple. Kaya may iba naman ako itong prutas. Oatmeal at saka yogurt na lang yung may handa ko sa kanya mga inday. So, mag-prepare muna ako ng breakfast niya. Oatmeal. Tapos, may raisin siya mga inday. Yung nilalagay niya ng sugar mga inday is yung cinnamon sugar. Naubusan lang kami ng cinnamon, so brown sugar na lang yung gagamitin ko. Tsaka gumagamit din siya noon ng milk mga inday, pero na-disappoint siya sa milk dito sa Philippines kasi hindi pa lang umabot ng 3 araw, naging sticky na yung milk, yung fresh milk ba. So sabi niya okay na daw sa kanya yung water lang daw. Kaya water lang ilalagay ko. I lost money before. It's like, well, I didn't tell this, but what's it got to do with this? Yeah. And she said, well, I want something in writing, and I want to say a money back guarantee, and she just got all these questions. So she wants me to send her something in the mail. I don't have anything to send. If somebody's gonna join, they're gonna join based on what they heard. If you send them something in the mail, that just creates more questions. And every time I've done that, guess what? The person did not join. It was just a waste of time. Yeah. Makain na si Dodong mga inday. Dodong had his breakfast. And sa akin naman is toast ko tong aking bread. Sweet tip. Thank you for the it's 750 days old. Oh, okay. Who's happy about that? Yeah, we haven't yet sent it. Okay. Ito taste ko mga inday kasi masarap to sa aking kape. I'll show you what Tata said later. Yes, ma'am. That's true, man. Toast na yung mga inday. Balihon na ko ni. General management
and hit reset. So that'll fix it. That's it. Have you already received it? He already said he did it at the office, so I didn't have to. The next time it happens, you can have that. I'll guess how much I love you, hon. I'll let you have the last piece of toast. You want to play outside a little bit? Ayun mga anday, tapos na kaming kumain ni Dudong. We are just done our breakfast. So si Dudong, naliligo na si Dudong. Sabi ko sa kanya na ikaw una maligo dong kasi napakatagal niyang matapos maligo mga inday. Siguro mga 1 hour siya bago matapos maligo mga inday. So pupunta kami ng church mamaya. So sinabi ko sa kanya na ikaw na una maligo kasi ako madali lang ako. Maliligo din ako mamaya inday pero madali lang ako maligo sa kanya kasi siya inday. Ay hindi ko alam bakit ang tagal niya matapos maligo. Pero sabi ko sa kanya na nga kasi hindi siya naligo kahapon. Alam niyo ba si Dudong hindi yan palaging araw-araw naliligo doon sa kanila. Kasi tama daw siya. Dito lang daw siya araw-araw naliligo. Kahapon hindi daw siya naligo. Hindi man siya naligo kahapon. So, sabi ko sa kanya na kailangan ka maligo ngayon dong. Kasi para presko yung feeling mo. Ayun, nakinig inday, naliligo siya. Tapos punta kami ng church mamaya. Inday, nahihirapan talaga ako inday. A lot of you, minsan manggod, kapag nag-i-English ako ba, yung English ko is wrong grammar. Hindi man ako trinatry ko mag-English mga inday na talaga yung perfect yung English ba. Tayo mga Pilipino, mga kuan kaiba ka ng mga Pilipino, very sensitive sa mga English grammar natin. Ako, hindi man talaga ako perfect na mag-English ako mga inday. Noong mga unang mga vlog ko ba na nag-i-English ako kasi marami akong mga supporters na taga-ibang bansa. English lang yung naiintindihan nila. Tapos kapag nag-i-English na naman, kung may magko-comment na naman, mag-Bisaya ka na lang, mag-Tagalog ka na lang, nandito ka sa Pilipinas. Gusto ko man talaga mga inday ba na pagbigyan yung mga viewers ko, yung mga supporters ko sa taga-ibang bansa. Yung mga inday, nag-try man ako maglagay ng subtitle, no, pero ang hirap mga inday, kasi nagtra-translate pa ako. O siguro mga inday, nung pagbigyan nyo na ako kapag nag-i-English ako, dahil nahihirapan ako mag-edit na lagyan ng subtitle ba. Pero, are you okay yan? Yes, Si Dudong. Nahirapan ako inday mag-edit ng subtitle pero gagawin ko ang aking makakaya mga inday. I will do my best para sa inyo. Kayo yung dahilan kung bakit ako palaging nagbo-vlog kasi ini-inspired ninyo kami or ninyo ako sa mga comments nyo at saka sa mga advices nyo sa amin at saka yung mga comments nyo. Ulit-ulit. So mga inday, no, pagpasensyahan nyo na talaga ako mga inday kasi yung maraming akong nakikita na nagko-comment ng mga negative, mag-Tagalog ka na lang, mag-Bisaya ka na lang, andito ka man sa Pilipinas, wala ka man sa ibang bansa. Pero yung yung iniisip ko yung mga supporters ko na taga-ibang bansa. Anyway mga inday, yan lang muna today ang maibibigay namin sa inyo mga kachismisan. Anyway mga inday, sinashare ko lang talaga sa inyo yung anong nangyari ko kagabi na hindi talaga ako mapakali, natatakot talaga ako kagabi. Ang super creepy, di ba yung English ko? Napaka-freaky, di ba inday? Sorry mga inday, hindi mo tayo perfecto. Tayo yung naman talaga yung mga Pilipino ba na very particular sa mga grammar. Pero yeah, we try our best. Charot, taka-English na. Okay mga inday, so magre-ready na rin ako. Nire-ready ko yung mga gamit ni Dudong papunta sa church. Maraming salamat. Thank you so much for supporting us. And charot, nag-English na sa inday. Bahala na kayo dyan. Kayo nang bahala magsabot. Maraming salamat sa inyong mga suporta at saka sa hindi nyo pag-iwan sa amin at kayo yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin para magpatuloy na i-share yung journey namin ni Afam hanggang sa dulo. So thank you, maraming salamat. Bye-bye! Bye!